Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1066, isang kaibigan mula sa isang isla. Nauna si Linfang. Ano ang ibig sabihin noon? Isa siyang basura. Napatulala si Qiuhao pati na rin ang marami pang tao. Linfang, ang binatang iyon, ang isa na pinahiya ng Yang Clan at umakyat sa siyam na grupo ng mga hagdan. Nakakapagtaka, nauna siya sa pwesto. Hindi nakakagulat na galit si Qiu Yuzi nang binobuli siya ng mga tao. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon tungkol kay Linfang na nauna sa ranggo. Nakita iyon ni na Yang Zilan at Yang Ziye at nagalit din sila. Halos hindi sila makahinga sa kanilang galit. Sino siya? Tanong ng isang matandang lalaki kina Yang Zilan at Yang Ziye. Kapwa sila nagtakip ng ngipin. Lolo, si Linfang iyon, ang nagligtas kay Ziye at gustong patayin ni Zilan. Ang pumatay din kay Chou Junluo. Sabi ng isang binata ng mga sandaling iyon. Linfang, sayang naman. Pwedeng kaibigan natin siya, pero sa huli, naging kaaway natin siya. Sabi ng iba, si Yang Zilan at Yang Ziye ay mukhang mas galit. Tumahimik ka, sigaw ng matanda. Nauna si Linfang, iyon ay isang kahihiyan para kina Yang Zilan at Yang Ziye. Akala nila ay mauuna si Zuan Yuan, ngunit hindi, pagkatapos ay naging kalaban sila ni Linfang at siya ang unang nagrerango. Lolo, malakas siya, natalo pa niya si Zuan Yuan sa parehong antas ng cultivation. Inatake niya rin ako at natalo ako dahil inatake niya ako. Siya ay, sabi ni Yang Zilan sa matanda. Tama na yan, sabi ng matanda. Malinaw niyang naintindihan. Tinalo ni Linfang si Zuan Yuan sa parehong antas ng cultivation at naging kaaway ng Yang Clan. Kailangan nilang patayin siya sa lahat ng paraan. Yang Zilan. Maraming tao ang nakatingin sa kanila. Sinabi ni Zuan Yuan na mauuna siya at magpapakasal kay Yang Ziye. Gayunpaman, si Linfang ay napahiya ng Yang Clan at nagbago ang mga bagay. Nauna si Linfang. Namumula ang mga pisngi ni Yang Zilan. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya nang nanunuya ngayon. Iniinsulto niya noon si Linfang at sinasabing siya ay walang tao, isang insekto. Ngayon ay mababa ang tingin ni Linfang sa kanya. Paano hindi komportable? Lolo, alis na tayo. Sabi ni Yang Zilan sa sandaling iyon. Ano? Tumigil ka sa pagiging duwag. Malamig na sabi ng matanda. Tingnan natin kung paano naranggo ang iyong kuya, Yang Zan, sa mga level ng Zone Cultivator. Ang paboritong apo ng kanyang lolo ay si Yang Zan. Si Yang Zan ang pinakamalakas na cultivator ng parehong henerasyon. Sa sandaling iyon, nakikita ni Linfang na maraming tao ang nakatingin sa kanya. Mukha siyang kalmado at payapa. Hindi naman siya nagmamalaki. Mahaba-haba pa ang kanyang pupuntahan, simula pa lang ito. Kailangan niyang tuklasin ang totoong mundo. Congratulations ulit. Bumalik ka na sa mga upuan mo ngayon. Sabi ni Sado sa karamihan. Pagliko ng mga Zone Cultivator. Mukha silang mapagmataas, malakas, maluwalhati, marangal. Ang layunin ng mga Zone Cultivator ay maging mga emperador. Mas marangal sila kaysa sa mga cultivator sa antas ng tiyan. Ang unang Zone Cultivator ay may kulay abong damit. Siya ay tila 30 hanggang 40 taong gulang at ang kanyang chi ay medyo ordinaryo. Hindi siya kabilang sa anumang mayamang pamilya at walang nakakakilala sa kanya. Nakakagulat, ang unang cultivator sa mga Zone Cultivator ay hindi mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Naisip ng karamihan. Una, si Linfang sa mga cultivator sa antas ng tiyan, at ngayon ang taong ito. Kung hindi niya inakyat ang siyam na grupo ng mga hakbang, walang makakakilala kay Linfang. Ang unang Zone Cultivator ay dapat na napakalakas. Naisip ng karamihan. Nagulat si Linfang nang makita siya. Siya yun. Si Linfang ay namangha. Nakita na niya ang lalaking iyon kanina. Sa isla sa gitna ng Huangxi, nakakita siya ng mga cultivator ng espada na nagsasanay ng cultivation. Naiintindihan ng taong iyon ang Desolate Chi at Abstruse Desolated Chi. Anong pagkakataon? Naisip ni Linfang na nakangiti. Noon sa isla, hindi pa sila nag-uusap, isang Tian level cultivator at isang Zun level cultivator, na nagsasanay ng cultivation sa parehong malayong isla, walang ibang maniniwala dito. Napakalaking pagkakataon sa napakalaking mundo. Ikatlo ang pwesto ni Yang Zan. Natuwa ang Yang Clan tungkol doon. Napahiya sina Yang Zilan at Yang Ziye. Hindi na kailangang banggitin ang kasal ni na Yang Ziye at Zuan Yuan, isang biro. Hindi bababasa, naayos ng kaunti ni Yang Zan ang pinsala. Ang pangalawa ay miyembro ng Ming Clan. Hindi bababasa, naisip pa rin ng karamihan na ang pagiging mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya ay nakatulong, bukod kay Linfang at ang unang Zone Cultivator. Ang pangalawa at pangatlo, sa gitna ng parehong antas ng tiyan at mga Zone Cultivator, ay mula sa mayaman at makapangyarihang mga pamilya. Ang mga Zone Cultivator ay bumalik sa kanilang mga upuan. Pagkatapos, pumunta sa harapan sina Mo Chen, Hao Qinglin at ilang estranghero. 8 tao at ang kanilang chi ay hindi pangkaraniwan. Sumama rin sa kanila ang Sado. 9 na tao. 9 na tao, ayon sa mga alamat, sina Emperor Shi at Emperor Yu ay may 9 na direktang disipulo. Sila ba ang mga taong ito? Naisip ng karamihan. Kailangang maging sila. Sa sandaling iyon, sila ay tumingin solemna at magalang. Tahimik silang nakatayo sa langit. Sa 18,000 nakasisilaw na mga hakbang, ang kapaligiran ay mystical.
Lalabas ba ang mga emperador? Naisip ng karamihan. Nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. 360 tao, 81 miyembro sa unang batch, 9 na direktang disipulo, lahat sila ay seryoso at magalang. Magpapakita ba ang mga emperador? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1067, 8 Dragon Chants. Nakakasilaw ang hagdan. Ang mga emperador ay malamang na magpapakita. Event nila kung tutuusin. Naisip ng karamihan. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso, kumikislap ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang ilusyon. Mga ilusyon, mga emperador. Kahit na magpakita sila bilang mga ilusyon, hindi pa rin kapani-paniwala. Naisip ng karamihan. Ang mga emperador ay mga emperador. Hinangaan sila ng mga tao. Isang matandang lalaki ang lumitaw at siya ay nakangiti. Mukha siyang ordinaryong matandang lalaki, ngunit hindi kapani-paniwala ang kanyang chi. Mayroon siyang kulay abong balbas. May isang tao lang, si Emperor Shiba iyon o si Emperor Yu. Nagtataka ang karamihan. Congratulations and welcome. Lahat ng direktang alagad ng mga emperador ay nakayuko. Pinatunayan nito na ito ang emperador. Yumuko rin ang mga alagad ng imperial na paglilinang. Salamat, Guro. Hello, Emperor. Sa sandaling iyon, maraming tao ang yumuko. Salamat sa iyong kabaitan, sa lahat. Sabi ng emperador sa malumanay na paraan. Ang emperador ay mabait sa kanila, anong sarap sa pakiramdam. Nanatiling tahimik ang lahat. Parang wala na ang mundo sa kanilang paligid, ang emperador na lang. Kami ni Emperor Shi ang nag-organisa ng kaganapang ito, isang karangalan para sa amin na nakatagpo ng mga hindi kapani-paniwalang disipulo. Hindi nakarating si Emperor Shi kaya kinakatawan ko kaming dalawa. Mula ngayon, bukas na ang tiantay at welcome ang lahat. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Sa wakas ay nalaman na ng karamihan kung sino. Siya ay tila nakikiramay at madaling pakisamahan. Si Emperor Yu iyon. Bulong ng mga tao. Ang mga taong tulad ni Yang Zilan o Zuan Yuan ay palaging nagmamalaki at mayabang. At ang emperador ay napakasimple. Hindi nakapagtataka na si Mo Chen at Hao Qinglin ay napakahusay. Congratulations Emperor Yu para sa paghahanap ng mga disipulong ito. Mangyaring tanggapin ng itim na gintong hiyas bilang regalo. Sabi ng isang matandang lalaki ng Yang clan ng sandaling iyon. Bumangon siya sa hangin at yumuko. Itim na ginto, napakamahal at mahalagang regalo. Ang mga tao ay namangha. Napakahirap na ang mga napakalakas na cultivator lamang ang makakabasag ng itim na ginto at makagawa ng mga hiyas mula rito. Matalino sila. Sa mata ng isang emperador, hindi ganoon kaganda ang regalo, ngunit ipinapakita pa rin ito na iginagalang nila siya. Akala ng maraming tao. Sinusubukan ng Yang clan na makipagkaibigan sa emperador. Salamat, ibigay ito sa unang disipulo ng layer ng Tianqi, baka kailanganin niya ito sa hinaharap. Sabi ni Emperor Yu na nakangiti sa malumanay na paraan. Kay Lin Feng. Mukhang namangha sina Yang Zilan at Yang Ziye. Wala man lang silang ganoon kamahal na kayamanan, ibibigay ba nila ito kay Lin Feng? Si Lin Feng ay patuloy na kumukuha ng mga bagay mula sa kanila. Siyempre, Master. Magalang na sabi ng matanda. Ayaw niya, pero walang nakapansin sa nararamdaman niya. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabing, munting kaibigan, binabati kita, para sa iyo ang itim na ginto. Kinuha ito ni Lin Feng, ngunit walang sinabi noong una. Ito ay tila isang itim na meteorite. Napakahirap noon. Salamat mister. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Nakakagigil ang pakiramdam. Malamang ay ayaw niyang ibigay ito sa kanya. Ang Yang clan ay dumaranas ng mahihirap na panahon. Naisip ng karamihan. Malamang galit na galit sina Yang Zilan at Yang Ziye. May regalo din sa iyo ang Lin clan. Sabi ng pinuno ng Lin clan, bumangon sa ere. Ang Qiu clan din. Ang Meng clan din. Lahat ng malalaking pamilya ay nag-alok ng regalo sa emperador. Kahit na wala silang inihanda, hindi sila nagkukulang ng mga mahalagang bagay kaya kailangan nilang kumilos tulad ng Yang clan. Ang emperador ay walang pakialam kahit na, salamat sa inyong lahat. Sabi ni Emperor Yu, naglakad si Sado at kinuha ang mga gamit. Gamulong si Chi sa ere sa di kalayuan habang may paparating na bangka. May mga tao sa bangka na yumuko sa harap ni Emperor Yu. Dumating ang isla ng Nine Dragons upang batiin din ang emperador. Narito rin ang isla ng Nine Dragons. Hindi makapaniwala ang karamihan. Kahit na sila ay mga pirata, sila ay napakalakas. Maraming tao ang gumagalang sa kanila dahil sa takot. Sabihin salamat sa iyong pinuno. Nakangiting sabi ni Emperor Yu, kunin mo. Kinuha ni Sado ang lahat ng regalo. Ang mga pirata ay yumuko sa harap ng emperador at nagsabi, hindi makakapunta ang ating pinuno ngayon, sa susunod na lang siguro. Sasabihin natin sa kanya, alis na kami. See you. Walang problema. Sabi ni Emperor Yu, tiningnan ng pirata ang mga alagad ng imperial na paglilinang na sinusubukang alalahanin ang kanilang mga mukha. Ang isla ng Siyam na Dragons. Biglang sinabi ni Lin Feng. Teka, ano iyon munting kaibigan? Tanong ng pirata. Si Lin Feng ay nasa tuktok ng Tian level cultivator, malamang na napakalakas niya. Hinahangaan ko ang iyong grupo, maaari ba akong pumunta at bisitahin ka sandali? Haha, sabihin mo kung kailan mo gustong sumama little friend.
Kunin mo ito ang chant ng 8 dragon, maaari mo itong gamitin para tawagan ako. Sabi ng taong iyon na bumato kay Linfang. Si Linfang ay tila isang malakas na binata kaya syempre payag siyang makita siyang muli. Maraming salamat, Master. Sabi ni Linfang na nakayuko at nakangiti. Ikaw at si Moshi ay naroon. Nagtataka siya kung paano sila. Kailangan niyang pumunta at makita sila minsan. Sa pag-awit ng 8 dragon na anteng-anteng, ito ay magiging mas maginhawa. Magkita tayo. Sabi ng pirata kay Linfang. Malamig na tiningnan sila ng Yang Clan, sinubukan nilang patayin si Yang Zie. Kailangan pa nilang makaganti. Pagkaalis ng mga pirata, nakita ng mga tao ang isa pang grupo ng mga tao na dumating. Mayroong mga tao sa lahat ng uri ng antas ng paglilinang. Sino ang mga taong iyon? Darating na ang Tianlong Divine Castle. Sabi ng isang boses sa dikayuan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1068, lakas ng ilusyon. Tianlong Divine Castle. Nagulat ang karamihan. Darating ang Tianlong Divine Castle sa teritoryo ni Emperor Yu at Emperor Shi. Narinig ng mga tao na sila ay magkaaway. Ang mga tao ay tumingin sa grupo ng mga tao, mayroong ilang dosenang mga tao sa lahat ng antas ng paglilinang. Zun cultivators ng una hanggang sa ikalimang layer ng Zunchi. Nagulat ang mga tao. Ano ang gusto nila? Ano ang kanilang layunin? Tumingin sa kanila sina Mo Chen at Hao Qinglin. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na si Hao Qinglin ay pumunta doon at pinatay ang kanilang tagapagtanggol. Naalala ni Tianlong Divine Castle. Dumating ang Tianlong Divine Castle upang batiin si Emperor Yu. Sabi ng grupong Tianlong na magalang na yumuko sa harap ni Emperor Yu. Bihira lang kitang makita. Sana ay maayos ang iyong pinuno. Sabi ni Emperor Yu na mukhang kalmado at walang pakialam. Salamat, ipapasa namin ang iyong mensahe. Pumunta kami dito na may dahilan. Mayroon kaming lahat ng uri ng cultivator dito, mula sa unang layer ng Tianqi hanggang sa ikalimang layer ng Zunqi. Alam namin na ito ang proseso ng iyong recruitment kaya gusto naming magpalitan ng aming mga pananaw sa paglilinang. Sabi ng leader ng grupo. Nagulat ang lahat. Kahit na magalang sila, gusto nilang makipag-away. Hindi na kailangang magsabi ng marami, malinaw ang kanilang layunin. Ang lahat ng kanilang mga cultivator ay napakalakas, dumating sila upang hiyain ang emperador. Maraming tao ang mukhang galit na galit sa Tiantai. Ito ay isang masayang araw para sa Tiantai at ang mga taong iyon ay darating upang sirain ang kanilang kaganapan. Tumiti si Emperor Yu sa malumanay na paraan. Hindi naman siya mukhang galit na galit. Hindi ka makakatanggi sa napakasayang araw. Ang iyong mga bagong disipulo ay napakatalino kung tutuusin. Sabi nung taong yun. Hindi siya makatanggi. Dumating si Hao Qinglin sa kanilang teritoryo at pinatay ang kanilang tagapagtanggol, tinulungan siya ni Mo Chen na makatakas. Iyon ay isang kahihiyan, ngayon ay kailangan nilang mabawi ang ilan sa kanilang prestihiyo. Sa sandaling iyon, naunawaan ng karamihan na ang mga taong iyon ay dumating upang hamanin sila. Hindi makatanggi si Tiantai, kung hindi, mawawalan sila ng mukha. Kung sang-ayon ang aking mga alagad, bakit hindi? Kung ayaw nila, mas gugustuhin kong huwag na lang. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Sige, tapos na tayo sa graduation ceremony. Alis na ako ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Sabi ni Emperor Yu habang unti-unting nawawala ang kanyang silhouette. Wala na siya. Wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Malaya ang kanyang mga alagad na magpasya kung ano ang gusto nilang gawin. Nang makita ng mga taong iyon na nawala si Emperor Yu, napasimangot sila at tumingin kina Mo Chen at Hao Qinglin. Ang iyong guro ay hindi ka panipaniwala at ikaw din. Dahil ako ay dumating dito, maaari kang pumili ng 2 tao para sa isang hamon. Gusto naming matuto mula sa iyo. Inis na sabi nung taong yon. Gawin natin. Sa sandaling iyon, isang dosenang tao ang nagsalita ng sabay-sabay. Ang kanilang mga boses ay naglalaman ng isang malakas na chi na gamulong sa mga alon patungo sa mga alagad ng imperial na paglilinang ng Tiantai. Ang mga imperial cultivation disciples mula sa Tiantai na nasa unahan ay nanginginig. Ang mga tao mula sa Tianlong ay napakalakas. At gusto nilang lumaban. Dumating ang mga tao ng Tianlong Divine Castle at hinamon ng Tiantai, kaya kailangang lumaban ang mga tao ni Tiantai sa gusto man nila o hindi. Parang confident talaga sila. Naisip ng karamihang tumitingin sa mga tao ng Tianlong Divine Castle. Ang mga alagad ng Imperial Cultivation ng Tiantai ay wala pang karanasan dahil kaga-graduate lang nila. Mahirap para kay Tiantai na makipaglaban. Sabi ng teacher namin, kung gusto nilang lumaban, lalaban sila. Kung hindi, hindi nila gagawin. Hindi mo mapipilit ang sino man dito. Sabi ni Mo Chen ng dahan-dahan at kasing kalma ng emperador, na parang walang makapagpapagalit sa kanya. Si Emperor Yu ay isang senior, nagagawa niya ang anumang gusto niya. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para sa iyong mga kapwa-alagad, maaari bang wala kang itinuro sa kanila? Malamig na sabi ng taong iyon. Dahil wala na ang emperador, hindi na niya itinatago ang kanyang tunay na intensyon. Pinipilit niyang lumaban sila. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba mag-aaway tayo dahil gusto mo? Biglang sabi ni Hao Qinglin. Pagkatapos ay sinabi niya, ang araw na ito ay isang masayang araw para sa amin. Pumunta ka rito para hamanin kami, kaya kung gusto ng mga kapwa ko disipulo na lumaban, gagawin nila, kung hindi ay hindi.
Papatayin ko ang sinumang pumipilit sa mga tao na lumaban. At ngayon, hindi ako maawa, kung may nasaktan ka, papatayin din kita. Gaano ka-agresibo? Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao nang marinig nila si Hao Qinglin. Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay nagdala ng napakaraming mga cultivator. Kung nagsimula silang makipaglaban, ang mas mahina at mas bagong mga alagad ni Tian Tai ay mamamatay. Hindi nila kayang kunin ang panganib na iyon. Kumunat ang noo ng taong iyon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ito ay isang masayang araw para sa iyong emperador, ang pakikipaglaban ay isang paraan din ng pagpapalakas para sa mga bagong disipulo. Pakiusap, magpalitan tayo ng pananaw tungkol sa paglilinang. Sabi muli ng mga tao ni Tianlong Divine Castle. Walang puwang si Tian Tai para tumanggi. Ako ay isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi, tulad mo, lumaban tayo. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Isa itong Imperial Cultivation Disciple mula sa unang batch. Itinuro niya ang isang taong kapareho ng level sa grupo ni Tianlong Divine Castle. Napakagaling. Sabi ng taong iyon na lumabas at naglabas ng hindi kapani-paniwalang chi. Agad siyang umatake, hindi nirerespeto ang kalaban. Mamatay. Malamig na sigaw ng taong iyon. Isang kamay ang lumitaw sa langit at lumipat patungo sa cultivator mula sa Tian Tai. Asar. Sigaw ng cultivator mula sa Tian Tai habang sinuntok niya ang hangin upang harangan ang pag-atake. Mamatay. Gumuhit ang kamay ng umaatake sa kalangitan at gumuhit ng krus na puno ng malakas na chi. Ha. Naramdaman ng cultivator ng Tian Tai na may mali at napaatras. Mamatay. Nasilaw ang krus at halos hindi makahinga ang cultivator mula sa Tian Tai. Walang laman na enerhiya sa espasyo. Nagulat ang karamihan. Ang isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi ay maaaring gumamit ng mga walang laman na spelling sa espasyo. Asar. Sigaw ng cultivator mula sa Tian Tai. Galit na galit siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinarang ang cross attack. Sa tingin mo kaya mong harangan ang mga ilusyon. Malamig na sabi ng cultivator mula sa Tianlong. Ang cross ay yumanig sa langit at tumagos sa katawan ng cultivator mula sa Tian Tai. Lakas ng ilusyon. Ang karamihan ay namangha. Matatalo ang cultivator mula sa Tian Tai, mahirap sa puntong iyon. Asar. Tumagos ang cross sa katawan niya, parang sisabog na siya. Kasabay nito, ang kamay ng umatake ay bumagsak sa kanyang dibdib at pinalipad siya. Hindi naman masyadong basura ang mga alagad ni Emperor Shi at Emperor Yu, di ba? Nanunuyang sabi ng cultivator ni Tianlong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1069, Teka. Tulad ng inaasahan, pumunta rito ang mga cultivator ng Tianlong Divine Castle para hiyain si Tian Tai. Naisip ng karamihan. Ang cultivator ni Tianlong ng ikatlong layer ng Tianqi ay maaaring gumamit ng mga ilusyong spelling, iyon ay napakabihirang. Ilang tao ang piniling matuto ng mga ilusyon at sa mga nakatuto, bihira ang mga tunay na nakakaunawa sa kanila. Kung ang isang cultivator ay nagawang makulong ang isang tao sa isang ilusyon, mas madali para sa kanila na patayin sila. Tian Tai nang marinig nila itong pinagtatawanan sila, lalo na ang natalo. Si Emperor Shi at Emperor Yu ay nag-recruit ng mga Imperial Cultivation Disciples at dumating ang mga tao upang hamanin sila. Ito ay para lamang ipahiya ang dalawang emperador. Si Mo Chen, Hao Qinglin, ang iba pang direktang disipulo at si Lin Fang ay galit na galit. Ang mga taong iyon ay dumating upang maghayganti, at ang mga dumating ay lahat ay malakas. Tumahimik ka. Sigaw ng pinuno mula sa Tianlong Divine Castle hanggang sa cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi. Galit na galit siya. Nagpunta kami dito para makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang. Isang laban lang ang nanalo mo at sa tingin mo ay maipagmamalaki mo iyon. Ang mga alagad ng mga emperador ay napakalakas, kaya sa palagay mo kaya mong talunin ang mga cultivator na mas mataas ang antas. Wala kang maipagmamalaki, dapat ay inihahanda mo ang iyong sarili sa mga susunod na laban. Nagiging honest ba siya o hindi? Naisip ng karamihan. Seryoso ba siya? Ang mga disipulo ng dalawang emperador ay talagang malakas, kaya lang dinala ng Tianlong Divine Castle ang ilan sa pinakamalakas nilang mga disipulo doon. Susubukan ko, walang pakialam na sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nagulat ang mga tao nang makita siya. Linro Tian, pangatlo ako. Sabi ni Linro Tian. Manalo kaya siya. Kahit na ang Tianlong Divine Castle ay nagdala ng napakalakas na mga disipulo, si Linro Tian ay isang henyo mula sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Ikapitong layer ng Tianqi, ako ang iyong kalaban. Sabi ng isang tao sa gilid ng Tianlong Divine Castle. Ang cultivator na iyon ay nakalusot din hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi at ngumingiti sa paraang nakakainsulto. Kakapili lang ng mga alagad ng dalawang emperador, hindi sila maaaring maging kasing lakas nila. Ang mga disipulo ng Tianlong Divine Castle ay nagsasanay sa paglilinang at tumatanggap ng mga turo ng emperador sa loob ng mahabang panahon, lahat sila ay may mga espesyal na kasanayan. Mayroon siyang dragon intent at mukhang pambihira siya. Sabi ni Mo Chen na nambobola sa cultivator mula sa kabilang panig, ngunit sa parehong oras, nagbibigay siya ng payo kay Linro Tian. Hindi kayang maliitin ni Linro Tian ang kanyang kalaban. Dumating si Tianlong Divine Castle para mawala sila sa mukha. Hehe, ang dami nating cultivators ngayon. Buti sana kung makakalaban silang lahat.
Gayon din, walang sino man ang maaaring masugatan ngayon kaya walang armas o espiritu. Sabi ng pinuno ng Tianlong Divine Castle na may walang pakialam ng ngiti. Sige. Sabi ni Mo Chen. Lahat ng mga taong iyon ay napakalakas. Ang kanilang mga espiritu ay kailangang maging napakalakas din. Sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga alituntuning iyon, mapapatunayan nila kung gaano sila kalakas ng walang mga espiritu at armas. Maaari silang manalo at ipakita na mahina ang mga tao ni Tiantai. Wala rin masyadong masabi ang mga naghahaman, ngunit tumanggo at sumunod. Tingnan natin kung gaano kakaina. Mag-ingat ka kapag sinuntok kita, ayokong durugan ka sa isang suntok at patayin, magagalit ang dalawang emperador at kailangan nilang protektahan ang kanilang maliliit na sanggol, kung hindi. Nanunuyang sabi ng taong iyon. Haha, wag mo siyang lapitan, ayaw daw nilang may masaktan. Nanunuyang sabi ng nasa gilid Tianlong. Sa pagpapatawa sa mga alagad, pinagtatawanan din nila ang dalawang emperador. Huwag mong hiyain ang mga emperador. Malamig na sabi ni Hao Qinglin. Siya ay tumalon pasulong at lumapag sa harap ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle at sinabi. Dahil ganyan ang sinasabi mo, lumaban tayo ng totoo, na may dugo. Ako, si Hao Qinglin, ay isang cultivator ng ikalimang layer ng Zunqi. Lahat ng iyong Zun level cultivator, mula sa una hanggang sa ikalimang Zunqi layer, halika at labanan mo ako ng sama-sama. Sa sandaling sinabi niya iyon, naglabas si Hao Qinglin ng napakapang-ipang enerhiya na nakapalibot sa buong pulutong mula sa Tianlong Divine Castle. Napatingin silang lahat sa reincarnation energies, halos hindi sila makahinga. Ang pinuno mula sa grupo mula sa Tianlong ay nagsabi, Kapatid na Hao, ano ang kahulugan ito? Dumating kami upang makipagpalitan ng mga pananaw tungkol sa paglilinang, ito ay mga ordinaryong cultivator ng Tianlong Divine Castle, maliwanag na hindi sila makakalaban sa iyo. Ganoon ba, pinatay ko ang tagapagtanggol ng iyong altar, sa tingin mo naniniwala ako sa iyo kung sasabihin mo sa akin na dumating ka kasama ng mga ordinaryong alagad? Hindi naman ako ganoon katanga. Hindi magalang na sabi ni Hao Qinglin. Wala na siyang pakialam. Ang mga taong iyon ay hindi titigil sa pagpapahiya sa kanila. Nagpunta si Hao Qinglin sa Tianlong Divine Castle at pinatay ang isang Zun cultivator doon. Hindi ka panipaniwala. Hindi katakatakang nanggaling sila sa malayo para maghayganti. Nang marinig ng lahat si Hao Qinglin, naunawaan nila. At saka, kapag sinabi ng isa na siya ay nagdala lamang ng mga ordinaryong cultivator, iyon ay katawa-tawa. Isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi na maaaring gumawa ng mga ilusyon, karaniwan ba iyon? Ngayon ay ang seremonya ng pagtatapos, mayroon kang mga responsibilidad dito, sa tingin mo ba ay maaari kang kumilos ng walang galang? Malamig na sabi ng taong iyon. Ako ay magalang sa mga kaibigan, hindi ko kailangang magpakita ng anumang paggalang sa mga taong may masamang hangarin. Dahil nagpasya kang guluhin ang aking mga ordinaryong alagad, alis na kami. Malamig na sabi ng taong iyon. Masyadong mapangapi ang kapaligiran. Ang mga tao ni Tianlong ay tumingin sa mga cultivator mula sa Tiantai sa isang paghamak na paraan. Sa kasamaang palad, gusto naming magpalitan ng kuro-kuro tungkol sa cultivation, ngunit tila ang mga bagong alagad ng imperial na paglilinang ng Tiantai ay hindi ganoon kagaling. Malapit na tayong magkita sa Emperor's Meeting. Magkikita tayo. Nanunuyang sabi ng taong iyon. Ang iba pang miyembro ng Tianlong Divine Castle ay tumingin din sa kanila ng may paghamak. Magkita-kita tayong lahat, mga henyo ni Tiantai. Sabi ng madla na tumatawa. Hinayaan mo silang insultuhan ka at umalis. Paunti-unti kang tumutugon, Mo Chen. Sabi ni Yuan Fei. Teka. Dalawang tao ang nagsabi niyan. Ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle ay lumingon at ngumiti sa mga tao mula sa Tiantai. Nagulat sila at naiinip na marinig ang iba. Ang una sa mga disipulo sa antas ng Tian at ang una sa mga disipulo sa antas ng Zun ay sabay na nagsalita. Tumiti si Lin Feng ng pilit at napakamot ulo. Tumipad siya sa tabi ng nakita niya sa isla sa gitna ng Huangxi, tumanggo sila sa isa't isa. Nakilala rin niya si Lin Feng. Pinagmamasdan siya ni Lin Feng noong nagsasanay siya ng cultivation sa isla. Siyempre, naramdaman niya ang presensya ni Lin Feng. Wala lang talaga siyang pakialam. Hindi niya akalain na muli niyang makikita si Lin Feng, at mas lalong hindi naghinala na pareho silang magiging Imperial Cultivation Disciples at mauuna sa kani-kanilang kategorya. Tumiti si Mo Chen. Tinalo ni Lin Feng si Zuan Yuan sa ilusyon at tungkol sa cultivator na iyon ng Zunqi layer, si Mo Chen ang nakahanap sa kanya at nag-imbita sa kanya na mag-apply para maging isang Imperial Cultivation Disciple para malaman niya kung gaano siya kalakas. Kung magkasundo silang dalawa na lumaban, maganda ang resulta. Ang walang kapantay na martial god, Uyugto. Kabanata 1070, labanan hanggang kamatayan. Dapat mo akong tawaging uncle mo, sabi ni Mo Chen kay Yuan Fei. Kaibigan ni Mo Chen ang ama ni Yuan Fei. Si Yuan Fei at ang kanyang ama ay may magkatulad na personalidad. Nang marinig ng mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle si Lin Feng at ang cultivator na nakasuot ng kulay abong damit, lumingon sila at ngumiti. Malamang nauna kayong dalawa. Hindi nakakagulat na gusto mo kaming turuan ng mga bagay tungkol sa paglilinang. Hindi namin sasabihin na may ituturo kami sa iyo. Dumating ka kasama ang ilan sa mga pinakasikat na disipulo ng Tianlong Divine Castle, lahat sila ay may maraming karanasan.
Naging Imperial Cultivation Disciples lang tayo at hindi pa natin natatanggap ang mga turo ng ating mga guro, paano natin may kukumpara? Sa makatuwid, nais naming ituro mo sa amin ang ilang bagay. Dahan-daang sabi ni Linfang. Ang pinuno ng grupo mula sa Tianlong Divine Castle ay pinahiya sila, kaya ngayon ay binibiro sila ni Linfang. Sa pagsasabi na sila ay mas malakas at ang mga disipulo ni Tiantai ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanila, nangangahulugan ito na kung ang mga cultivator ng Tiantai ay matatalo, ito ay normal. Kung mawawala ang mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, ito ay isang kahihiyan. Nabalitaan ko na kung gaano kakagaling. Ang Tianlong Divine Castle ay napakalakas at makapangyarihan. Kahit nauna na kami, wala pa rin kaming natatanggap na aral. Umaasa lamang sa paglilinang, hindi kami makakalaban sa iyo. Gayunpaman, sa ganang akin, palagi akong hinihikayat na maging mas malakas at pararangalan kung may maituturo sa akin ang Tianlong Divine Castle. Siyempre, pinahahalagahan ko ang gayong mga pagkakataon. Sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit na ginagawa ang katulad ni Linfang. Parehong hindi kinaya ni Linfang at niya na marinig na pinapahiya ng ibang tao si Tiantai, pagkatapos ng lahat, sila ay mga alagad ng imperial na paglilinang ngayon. Bukod pa rito, ang cultivator na may kulay abong damit ay nauna sa mga cultivator ng Zunchi layer, kailangan niyang lumaban. Nang marinig ni Mo Chen ang mga ito, ngumiti siya sa isang napaka-rangdol na paraan. Nakaramdam siya ng pasasalamat. Ang mga disipulong nauna sa ranggo ay tiyak na karapat-dapat na maging mga alagad ng imperial na paglilinang. Ika-4 na layer ng Tianqi, akin siya. Sabi ng isang tao ng sandaling iyon sa gilid ng Tianlong Divine Castle na nakaturo kay Linfang. Siya ay, tulad ni Linfang, nasira hanggang sa ika-4 na layer ng Tianqi. Ika-4 na layer ng Zunqi, kami ay sinadya upang magkita at magpalitan ng mga pananaw tungkol sa paglilinang. Sabi ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi sa gilid ng Tianlong Divine Castle. Matalim ang ekspresyon ng kanyang mga mata, tila ba matusok ang kanyang mga mata sa balat ng mga tao. Lalo na siyang nagmukhang masama. Tama si Linfang at ang cultivator sa kulay abong damit, ang mga challenger na iyon ay napakalakas, sila ang pinakamagaling. Sa makatuwid, hindi sila maaaring matakot na makipaglaban sa mga bagong Imperial Cultivation Disciples, kahit na sila ang nauna sa ranggo. Hehe, no need to flatter each other like that. Kahit sino ang manalo, lahat ay may matutunan. Sabi ng pinuno ng grupo mula sa Tianlong Divine Castle. Gayunpaman, umaasa siyang mananalo ang kanyang grupo sa lahat ng laban. Sige. Sabi ni Mo Chen. Pagdating kay Linfang at sa cultivator sa kulay abong damit, siya ay may tiwala, lalo na tungkol sa cultivator sa kulay abong damit na siya mismo ang nag-recruit. Alam niyang napakalakas niya. Tungkol kay Linfang, kung siya ay manalo, iyon ay magiging mahusay, kung siya ay matalo, walang problema. Sa anumang kaso, matututuhan ni Linfang ang ilang bagay tungkol sa paglilinang. Kaya, lalaban ka, sabi ng pinuno mula sa Tianlong Divine Castle na may malamig na ngiti. Nais niyang manalo ang kanyang mga alagad sa dalawang laban. Gusto niyang ipahiya ang mga ito hanggat maaari. Iba pa, sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit. Ang kanyang kalaban, ang isa pang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi ay sumimangot at sinabing, kung gusto mong lumaban, lumaban tayo, kung hindi man ay magalit. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Magpapalitan tayo ng mga kuro-kuro sa paglilinang, ngunit dahil hindi natin makontrol ang ating lakas at ang dugo ay mabubuhos, ito ay magiging isang buhay at kamatayan na labanan. Walang pakialam na sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit. Nagulat ang karamihan. Buhay at kamatayan. Malaki ang tiwala niya sa sarili niya. Iniisip ko kung paano siya makakakilos ng ganoon. Bakit kumuha ng gayong mga panganib? Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay hindi kapani-pani walang malakas. Naisip ng karamihan, nagtataka. Haha, tama si kuya. Mas lalo pang matututo ang lahat kung ito ay laban hanggang kamatayan. Sa palagay ko ay hindi tatutol ang mga guro. Sabi ni Linfang na may maningning na ngiti. Tama si Yuan Fei, kung gusto ng mga tao ni Tianlong na labanan ng masama, itataya nila ang kanilang buhay para sa mga laban na ito. Nagulat ang lahat, pati na ang mga taga-Tiantai. Gayunpaman, bigla silang nagmukhang mapagmataas at marangal. Ilang sandali noon, pinahiya sila ng Tianlong Divine Castle, ngayon ay lumakas muli ang pakiramdam nila na parang napanatili ang kanilang integridad. Sige, talagang magugustuhan niyon ng lahat. Sabi ni Hao Qinglin. Sumasang-ayon din ako. Sabi ni Mo Chen. Tumiti ang grupo mula sa Tianlong Divine Castle at lahat sila ay nagsabi. Napakahusay, sumasang-ayon kami, simula ng mga labanan hanggang sa kamatayan. Ang cultivator ng Zunqi layer ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na naglabas ng mga enerhiya na lumipat patungo sa cultivator sa kulay abong damit. Halika at maranasan kung ano ang pakiramdam ng namatay. Napakawalang tiyaga mo, ipapakita ko sa iyo. Sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit na tumatalon pasulong at naglalabas ng matatalas na lakas ng espada. Subukan mong huwag ipahiya ang iyong sarili. Sabi ng kalaban na sinisira ang sword energies sa isang kisap mata.
Ang cultivator na nakasuot ng kulay abong damit ay hindi gumagalaw, ang kanyang kamay ay gumagapang sa kalangitan habang ang mga tunog ng sipol ay kumalat sa hangin. Tila maraming mga espada na tumatawid sa kalangitan. Ang kanyang mga daliri ay kasing talos at nakasisilaw na parang mga espada. Mahina ang kasanayan, sabi nung taong sumuntok sa hangin. Isang kamao ang lumitaw at ang mga alon ng enerhiya ay gamulong sa hangin sa paligid nito. Ang lakas ng espada ay patuloy na nawawala. Hindi sila makalapit sa kanya. Biglang lumitaw ang isang kulay abon na dragon, ngunit ang espada na si Chi ay bumagsak dito habang ang nagsasaka sa kulay abong damit ay hindi tumigil. Ang kanyang espada ay naglaslas sa kalangitan, ito ay hindi isang kasanayan o pamamaraan, ito ay isang purong pag-atake ng espada. Ang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay nagpatuloy sa pagsuntok sa hangin, ang kanyang mga suntok ay umuungal na parang mga dragon. Ang kanyang nakakatakot na lakas ay nakakasira ng kapaligiran. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang nakakasilaw na gintong mga ilaw. Isang mabangis na dragon ang lumitaw sa loob. Ayon sa mga alamat, si Emperor Tianlong ay maaaring gumamit ng mga dragon para umatake, maaari rin siyang mag-transform bilang isang dragon mismo. Gumagamit din ng dragon energies ang taong iyon, dapat ay isang mataas na ranggo na disipulo. Ang mga tao ay nakatingin sa dragon. Dalawang gintong bola ng liwanag ang lumitaw at lumalaki. Pagkatapos, lumipat sila patungo sa cultivator mula sa Tiantay. Mamatay. Ang mga gininto ang ilaw ay namuo. Dalawang dambuhalang gininto ang kuko ang lumitaw sa tabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong damit, puputulan nila siya. Gayunpaman, ang cultivator sa kulay abong damit ay mukhang kalmado. Gumalaw ang mga labi niya na parang may gustong sabihin, pero sa halip, espada ang lumabas sa bibig niya. Ito ay isang itim na espada, isang nakamamatay na itim na espada. Boom boom. Sa paglabas ng espada sa kanyang bibig, nagsimulang manginig ang kapaligiran. Ang mga gintong kuko ay patuloy na kumikislap, ngunit hindi makagalaw, tila sila ay nanghihina.